Good day, everyone. Once again, this is Counting, where you'll fall in love with accounting. In this video, we'll now discuss the step 4 in the accounting cycle. Yung step 4, yun yung unadjusted trial balance. Magpre-prepare na tayo ng unadjusted trial balance. Sige. Sige. So, sa unadjusted trial balance, ano ba yung unadjusted trial balance? Ano yung trial balance? Take note na yung trial balance, dito mo na sinasummarize. Dito mo na sinasummarize yung mga accounts na nasa ledger mo, no? Nasa ledger mo, no? Dito mo na sinasummarize eh. Kaya ito yung ano eh, kung anong naalala niyo sa definition ng accounting na yung summarizing, kapag sinasummarize mo yung transaction, ibig sabihin, kasi yung transaction, sabog-sabog yan. What I mean na sabog-sabog is nakakalat. Ayun, no, kalat-kalat. Ang dami, oh. Ang dami yan, no? Kung gusto mo silang i-summarize, yung isang tinginan lang, makikita mo sila lahat. Yun yung summarizing, no? Una mong gagawin, prepare ka ng trial balance, no? At eventually, magiging financial statements na to. Yung pinaka-summary or buod, yun na yung financial statements. Sige, yun yung trial balance. So, ang trial balance, meron siyang heading din. Sa taas, ilagay mo yung company name. Ano ba yung company name? Accounting and Tax Services. Yung pangalan ng negosyo. Accounting and Tax Services. Tama? Ayun, no? And then sa gitna niya, yung type of report. Since ang report is trial balance to supposedly. Kaya lang, wala pang adjustment. So, mas appropriate tawagin mo unadjusted trial balance. Kasi hindi pa natin kino-consider yung adjustments or adjusting entries. And then dito, kung ano yung period covered, no? Kailan ba tayo nagre-report? Based dito sa problem. Every month, tama? Monthly ang reporting. And yung sabihin mo, for the month ended January 31, 2026. Kuha class. Ayan. And then maglalagay ka dito debit or DRCR. Dito na lang. Saan natin magana? DRCR. Ano yung DRCR? Debit and credit. Ayusin na lang natin. Ayan. Lagay mo muna yung account titles. Ayan. Yung mga listahan ng account. And then yung debit and credit nila. Dito na lang. DRCR. Yan na lang. Ayusin ko lang. Ayan. Yan. Ililista mo lang dito lahat ng accounts at saka yung kanilang ending balances. Titingin ka sa ledger. Ang pinanggalingan ng unadjusted trial balance would be ledger, no? Yung trial balance, ang pinanggalingan niya, ang amount at saka account na ilalagay mo dito, yung nasa ledger. Halimbawa, ito, cash. So, titingin ka sa ledger, may cash ka. O, ilagay mo yung account title, cash. Ayan, tama. Ayan, kunin mo yung ending balance niya. Magkano yung ending balance niya? Ito, 2193 na debit. E di ilagay mo siya dito, 2193 debit. Ah, pwedeng ganyan na natin. Yan. Ito, 2193 debit. Ito siya. Kuha kas. Ang gitna mo. O, yan. Ano pa? Accounts receivable. Ito. Pangalawa, accounts receivable. O, lagay mo dito, accounts receivable. No. Ano yung ano niya? Yan. Debit siya, no? May debit balance siya. Debit yung ending balance niya, 220. O, ilagay mo yung 220 sa debit side. Ano pa? Eto, wag mo munang ilagay, wala namang amount. Ayan, mamaya yan lalabas pag sa adjusting entry. Wala pang amount, wag mo nang ilagay. Yung may amount lang. Ito, prepaid insurance, debit na 120. Ang lagay mo, prepaid insurance, debit 120. Yung ending balance niya. And then, ano pa? Office equipment ng ending balance niya ay debit na 480.
Office equipment, debit na 480, yung normal ba, yung ending balance niya. And then, ito, wala pang amount, wag muna. Furnitures and fixtures, mayroon siyang debit balance, ending balance na 240. Furnitures and fixtures, 240. And then, accumulated, wala pa. Accounts payable. Accounts payable. Sige. Yung accounts payable, meron siyang ending balance na 30,000. Nasa credit. O, credit naman to. Accounts payable, credit na 30. Sa credit siya class ha. Hmm. Ano pa? Ah, utilities payable. Yung mga may balance lang ang ilalagay natin. 18,000 credit. Utilities payable, 18,000 credit. Ano pa? Unearned service revenue, credit ang ending balance niya, 360,000. Unearned service revenue, 360,000 credit. Ayan. Notes payable, ang ending balance niya, credit 600,000. Notes payable, 600,000. Ano pa? Ito na. Zero capital. Ang zero capital, credit 1.5 million ending balance. Magkano? 1.5, no? Credit. Yan. Zero drawings. Debit 40,000 ang ending balance niya. Zero drawings 40,000. Debit yan class ha. Nasa debit siya. Ayun no. Debit yun. Ito. Service revenue credit na ending balance 1,040,000. Service revenue credit na 1,040,000. Kuha. Sige. Salaries expense. Ending balance niya debit na 140,000. Salaries expense. Magkano to? 140 debit, no? To. And lapit na. Supplies expense, debit na 60,000. Supplies expense, debit na 60,000. And debit na 60,000. Utilities expense, debit na 30,000. Utilities expense, debit na magkano ulit? 30,000. 30K. Ano pa? Ito, advertising. Advertising expense, debit, ending balance na 25,000. Advertising expense, 25,000. Ayan. And then, wala na. Ito, mamaya yan, yung mga yan. Walang amount, kaya wag mong ilagay sa trial balance. O sige, ayan na. So, ito na. Kung mapapansin nyo, class, may sequence. May sequence nung pagkakalatag ko, no? Ng ano. When you are preparing a trial balance, dapat may pagkakasunod-sunod din kung paano mo ipepresent yung account titles. Dapat mauna yung assets, and then liabilities, and then equity, no? And then income and expense. Yan ang pagkakasunod-sunod kapag gagawa ka ng trial balance. Kaya napansin mo, from cash to furnitures and fixtures, hindi ba yun yung asset, no? And then yung accounts payable until notes payable, yun yung liabilities. And then yung ano, yung zero capital, yun yung equity. And then yung income, ito yung mga ano, yung revenue, service revenue, income. And then mga ano, salary expense until advertising expense. Yan yung pagkakasunod-sunod, yung hierarchy ng mga accounts no, sa trial balance. And then, i-ano mo lang, i-equal mo. Dapat mag-equal to.
'To 'pag in-auto-sum ko dapat equal. 'Wag 'to hindi 'to equal, mali tayo. Oh, auto-sum natin, o yun, equal naman. Ayan, equal siya. Lagyan mo lang ng ano, ayan. O, ulitin natin, baka duda ka. Baka nagdududa ka, baka hindi equal. Auto-sum ko ulit, class ha. Ayan, no? Auto-sum, hmm, ayan, equal talaga. Lagyan mo lang ng comma, tapos alisin mo yung zero. Ayan, equal siya. And then, i-double rule mo na. If yung answer mo is final, i-double rule mo pag gagawa. Kung gusto mo ng ano talaga, ng ano, lagyan mo ng peso sign dito. Ayan, 219 dito, no? Lagyan mo ng peso sign yung una kung gusto mo ng proper ano, presentation. Lagyan mo ng ano, peso sign yung una. Tsaka yung dito. Sige, lagay natin. Peso sign, currency, ito. Ayan, peso sign. Ayan. Dito rin, lagyan mo, currency. Mm. And then dito, lagyan mo ng currency. Ayan. Wag mo na lagyan na lahat ng peso, ah. Kahit yung una lang, yung una, peso, and then sa baba, peso sign. Pati dito, yung unang amount, peso sign, sa baba, peso. Wag mo nang, hindi na kailangan na ano, na lagyan mo pa lahat ng peso sign. Ayun siya, class. Eto na, yung trial balance. No? As you can see sa trial balance, ang purpose talaga ng trial balance is summarize yung mga transaction. Yung i-summarize, yung unang mo makita, kita mo agad yung account at saka yung ending balance niya. Isang tinginan lang, oh. Ayan, isang page nga lang yan. Naka-summarize, di ba? Na, nakabuod yung ano, financial information. No? Later on, ang pinaka-summary talaga na report na gagawin mo, financial statements. Yun yung ultimate, ano, yung summarize na talaga. So, ayan siya, class, yung trial balance. No? Bakit yan? Yan, o sige, bago lahat, yan, summarizing to, class, no, yung sa trial balance. No? Hindi to libro. Take note na yung trial balance, hindi yan libro. Yung trial balance, hindi yan libro. Hindi yan libro. Kasi nagsasummarize ka lang dyan. Isang papel nga lang yan. No? Ang libro na tinutukoy, yung tinatawag na Books of Original Entry. What we call the journal. Yan, libro yan. Yung ginawa natin, ito. Meron ka talagang libro nito. Hindi lang yan isang page. Hindi lang yan one page. No? Yan. Ano pa? Books of Final Entry. Ito yung ledger. Ledger na to. Ginawa natin, ito, posting to ledger. Ito yung tinatawag na Books of Final Entry. So, libro din to. No? Yung mga yan, hindi lang yan isang page. Kasi books sila eh. Yan talaga record mo. Ito, sinamarize mo lang sila sa trial balance. So, trial balance, hindi siya libro. No? So, technically, yung recording phase, natatapos talaga sa posting. No? Kasi pag yan yung record, pag na-record mo na, isa-summarize mo lang, ibubuod mo lang. Ito na yung trial balance. Kawa class. Ayan. Sige, ito. That concludes our discussion on unadjusted trial balance. Stay tuned and subscribe for the next lecture.